Araw sa inyong lahat. Welcome sa ating pangalawang podcast. At ngayon, tatalakayin naman natin ang pang-anim na kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Kasama ko ulit ngayon sina Miguel, Jo Marie, Christian, Michael at Jaromir. Tara, simulan na natin. Magandang araw. Sa pang-anim na kabanatang pinakabatang si Basilio, sinad sa kwento kung gaano kalungkot ang buhay ni Basilio sa kadahilanang namatay ang kanyang ina at siya lamang ay nagpapalaboy-laboy. Ano ang naisipin niya tungkol sa karanasan niya? Ako pre, sa totoo lang, napakalungkot ng ganung buhay ng maaga pa lang ay wala nang magulang na gagabay sa iyo. Kasi napakahirap ng buhay, lalo't kakailanganin mong magsikap para sa sarili mo. Oo nga pre, lalo na nakasaad sa kwento, napakahirap nga mamuhay lalo na maraming dayuhan ang namamaliit sa mga Pinoy. Kung kaya't hindi lahat ng Pinoy ay nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral at makapagtrabaho tulad ni Basilio. Oo nga mga tol, bagamat mahirap na naging buhay ni Basilio, hindi yun naging hadlang para lumaban siya sa buhay. Dahil may mga mabubuting tao pa din na handang tumulong para sa kapwa tulad ni Kapitan Tiago. Oo nga, kaya kayo, hanggat nakapag-aral kayo, ay pagpursigihan nyo dahil hindi lahat ng tao ay may kakayang mag-aral dahil sa hirap ng buhay ngayon. Oo nga, Tol. Isang magandang halimbawa si Basilio para sa mga mag-aaral na bagamat mahirap ang buhay, kung gugustuhin natin makapag-aral at makapagtapos ay kayang-kaya natin. Gawa ng paraan, lalo't hindi naman kailangan madaliin ng mga panahon. Nandyan lang naman ang mga eskwelahan para pasukan ng kahit sinong gustong matuto. O siya, balik tayo sa usapan. Ano ba sa pag-aaral ni Basilio ay hindi naging madali dahil nga siya ay isang mahirap na mag-aaral lamang at hindi lamang ang kanyang mga kaklase ay nangungutya sa kanya ngunit pati na rin ang kanyang mga guro. Naging mahirap man ang mga naunang taon ni Basilio sa pag-aaral ay napaggaan niya yun ng mga pre dahil maraming rason para kay Basilio na makapag-aral at makapagtapos. Tama ka dyan, Jom. Sa unang taon nga ng kanyang pag-aaral ay kinakaya niya siyang alipastayin ng mga kanyang guro at kaklase. Ngunit sa mga taong dumadaan niya ay unti-unti nang nakakabangon si Basilio at natututo na rin magsalita ng Kastila na magsisilbing panlaban niya sa mga malipusta sa kanya. Oo nga tol, kaya bilib talaga tayo kay Basilio. Dahil sa anumang hamon ay magpupursige siya upang mabuhay at lumawak ang kaalaman. Hanggang dito na lang ang ating talakayan sa pang-anim na kabanata ng El Filibusterismo. Sana'y may natutunan kayo at magsilbing aral at laging tandaan na ito ay podcast lamang. Kung kaya't ang aming mga sinasabi ay personal na pahayag base sa aming nalalamat at naiisip. Hanggang sa muli, paalam! Bye! Bye-bye!